Kamusta mga ka-detour? Welcome back to my channel. Isang makabuluhang paglalakbay na naman yung ating gagawin ngayong araw. At ayan nga po, medyo malinsangan ng panahon at sobrang init. No? At nandito na nga tayo sa daan papuntang Sitio Ibanag. Galing tayo ng Naibuan proper. Mga higit siguro isang oras bago tayo makarating doon sa Sitio Ibanag. Mabuti naman at hindi umulan kasi hindi mahirap ang daan. Pag umuulan po kasi grabing sobrang dulas ng kalsada dito. Dahil kung makikita ninyo na itong ganitong uri ng lupa, kapag nabasa to para siyang langis na sobrang dulas niya. Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay papunta ng Sitio Paiyok. Let's go! Nandito tayo ngayon sa gitna ng kagubatan sa tabing ilog. At kung makikita nyo po, ayan, mababaw yung ilog ngayon. Pero pag malakas po ang ulan, ito po ay umaapaw hanggang dito sa kalsada. Minsan po ito ay hindi madaanan dahil sa lalim at laki ng tubig. At kung makikita nyo po, itong linya na yan, ayan po, yung linya na may tumpok na mga bato, yan po yung traditional na paraan ng mga kaibigang katutubo para i-divert yung daloy ng tubig. So ito po ay, yan, papunta po yan ng sakahan. Yung maliit na daluyan na yan. Ganyan po yung paraan nila ng pag-divert ng tubig papunta sa kanilang mga sakahan. Para hindi na sila kailangan pang magpatubig. Kasi nga magastos sa mahal ng krudo. Tapos mag-aarkila pa sila ng mga makina o motor para magpadaloy ng tubig. Ito naman mga ka-detour, ang tawag dito ay Singapore. Mukha siyang gabi pero hindi siya gabi. Siya po ay Singapore. At ang kinakain lang po sa kanya ay yung kanyang laman na sa root crops niya po. Yan. Hindi po kinakain yung dahon nito. At saka yung stem, unlike sa gabi na halos lahat ng parte ng gabi ay kinakain. Ginugulay po. Ayan po mga ka-detour, meron tayong nadaan ng damo dito. Share ko lang sa inyo na itong damo na to, hindi ko lang alam yung tawag, nakalimutan ko yung pangalan. Ito ay ginagamit ng mga katutubo bilang tabako. Ito ay binibilad nila sa araw at pinapatuyo, tapos yan yung ipapalaman nila dun sa papel, bibilugin nila, tapos gagawin nilang sigarilyo. Ang gamit nilang papel ay dyaryo lang. At ito yung kanilang nilalagay doon na tabako. Ayun po yung tulay. Ayan pong tulay na yan ang ginagamit kapag mataas po yung ilog. Kasi pag may bagyo po or tuloy-tuloy yung pagulan, yung ilog po na to, maabot po to hanggang dito. Lampas tao. Kaya
gumagawa sila ng tulay na kahoy para yung mga kaibigan ay makatawid pa rin papunta ng Laibuan galing dun sa bundok. Marami pong mga sityo dyan na halos isang araw yung lakarin kapag pupuntahan mo. Pero itong sityo Payok, kaya po ito ng 5 hanggang 6 na oras balikan po. Ito nga pala mga ka-detour yung tinatawag nilang Hilingan Falls. So makikita po ninyo, napakalinaw ng tubig. At pwede po siyang liguan. Dito lang po to sa Sitio Ibanag, San Jose Occidental, Mindoro, Barangay Naibuan. Okay, let's go na po at baka gabihin tayo. Dito na po tayo sa kalagitnaan ng Sitio Ibanag at Sitio Payok. So sobra 1 oras na po yung ating paglalakad at medyo malayo-layo pa yung ating lalakbayin. Yan, meron na namang ahonin. At kailangan muna ulit natin magpahinga. Medyo nakakaingal na. Upo muna tayo saglit para magpahinga saglit. Hanggang ngayon, nandito pa rin tayo sa bundok at mga higit 40 minutes pa yung lalakarin natin para marating yung Sitio Payok. At yung gamit ko pala ngayon ay cellphone na kasi na low bat na yung action camera na gamit natin kanina. Kaya tuloy pa rin yung video natin. Sana umabot tong battery ng cellphone hanggang makarating tayo sa Sitio Payok para makita nyo naman yung community. Let's go! Isang ahonin na naman mga ka-detour. Dito na naman tayo sa mga batuhan at mga natumbang malalaking punong kahoy. Handaan lang tayo at baka tayo mabuslot. At ingat din, baka may ahas. Kasi itong mga ganitong tuyo na punong kahoy, ito madalas yung tinitirhan ng mga ahas. Kasi sa loob niyan mamasa-masa at malamig. Yung mga ahas kasi po ay cold-blooded animal sila. Gusto nila dun sa mga malalamig na lugar. So ito po yung bago mag-Sitio Payok ay madadaanan natin yung Sitio Balisaksak. Ayan pong community na yan na may mga bahay. Marami pa po yung bahay dun sa likod. Bandang likod na tatabunan lang ng mga puno. Yan po ang Sitio Balisaksak. Tatawid na po tayo sa kabilang ibayo at kailangan nating tumawid dito sa kawayang tulay. Kailangan lang natin magdahan-dahan kasi medyo mataas itong lugar na to.
Okay po. Medyo ingat po tayo dito. Okay. At 20 minutes na lang siguro bago tayo makarating ng Sitio Paiyok. At gusto ko lang i-share. Kung nakikita nyo po yung kawayan na yan. Ang kawayan po ay isa sa mga pinagkakabuhayan ng mga katutubo natin dito sa bundok. Binibenta nila yan sa halagang 20 pesos yung isang kawayan. At di ko lang po alam kung magkano yan ibinibenta ng mga bumibili sa kanila dun sa bayan ng San Jose. Yan po. At dagdag kaalaman lang po dun sa mga hindi pa nakakaalam na ang kawayan po ay hindi siya isang uri ng puno. Siya po ay isang uri ng damo at itinuturing siya na pinakamataas na damo sa buong mundo. Yan po. Let's go. Ito mga ka-detour, ayan po yung gabi. Ayan po yung sinasabi natin kanina, no, na kinukumpara natin dun sa Singapore. Na ito po, simula dahon hanggang stem hanggang sa kanyang root crops, bunga, ay kinakain po yan. Pero yung Singapore po kanina, yung laman niya lang po yung kinakain, yung bunga niya lang. Yan. At ito po, makikita nyo, yung part na yan, may mga talim na palay at saka mais. Ito po ay tinatawag na kaingin. Ito naman po ang mga kanilang pananim na to, hindi naman po nila to binibenta. Ginagamit po lang nila pang konsumo sa pang-araw-araw nila. Yan nga po palang kaingin ay isang uri ng human activities po na kung saan ay sinusunog nila yung parte ng bundok para kanilang taniman. Ayan mga ka-detour, welcome to Sitio Paiyok. So time checks around 3:15 in the afternoon. At umalis tayo dun sa Naibuan ng 12 noon. Dumating tayo dito ng 3:15, so almost 3 hours yung lakad papunta po dito. And mga 3 oras din yan pabalik. So let's go po. Yan po mga kaibigan, kala na po yung mga sundalo dito. Yung nakarang akyat po kasi namin, may mga sundalo po, dyan po sila nakakampo. At ayun nga, maraming tanong sa amin, hiningi yung mga ID namin para malaman na hindi kami makakaliwang grupo. Ngayon wala na sila dito. Ha? Ito nga guys, bibili tayo ng kahit konting pangmerienda ng mga bata. Pabili nitong TikTok. Tinapa yan, di ba? Oo. Ayan na lang. Magkano isa? 4-5. 4-5.
Ay, si ate na pala to. Kala ko yung bata. Ayan, merienda. Nagtakti dulu. Makiling mo di. Tapos na yung pag-aaral ng mga bata, mga junior youth at saka mga adult. Yung sa mga bata, hindi na natin nakunan kasi pagdating namin, nakapag-aral na sila. Meron kasing isang kaibigan na nauna nang umakyat doon at nagturo na ng mga bata. Ang naabutan na lang natin ay yung mga junior youth na edad 11 to 14 years old at yung mga adult, yung mga parents, nag-aaral din sila ng mga books. Sa junior youth program natin, 2 lang yung participants na naabutan natin kasi umakyat na ng bundok yung iba at nasikaso yung kanilang kaingin. Yan po yung realidad kasi dito eh. Kapag hindi sila nagkaingin, wala silang kakainin kasi doon sila kumukuha ng kanilang pangkonsumo araw-araw sa kanilang kaingin. And hanggang dito na lang po yung video. It's already 5:15 in the afternoon. Medyo mahababang lakaran pa to at gagabihin na kami sigurado sa daan. Pero may battery pa naman tong cellphone ko kaya may pang-ilaw pa kami. That's all mga ka-detour. Salamat sa pagsubaybay and see you on the next video. Ingat ang lahat.